October 2006 hanggang February 2011, nagpatupad ng shellfish ban ang BIFAR sa Sorsogon Bay. Ibig sabihin, bawal kumain ng mga shellfish tulad ng mga kabibe at hipon. Matatandaan natin na nung panahong yon, specifically nung February 2011, pumutok ang Mount Bulusan. So ang tanong ngayon, since 1 month lang yung pagitan ng pagsabog ng bulkan at pagkawala ng shellfish ban, posible ba na ang pagsabog ng bulkang Bulusan yun ang naging dahilan bakit pwede nang kumain ulit ng mga shellfish dun sa Sorsogon Bay? Ayon sa pag-aaral na ito, yun nga ang nangyari. Ang Mount Bulusan ang ika-4 sa pinaka-active na volcano sa Pilipinas. Nung sumabog ito noong 2011, naglabas ito ng madaming abo at ayon sa isang pag-aaral, ang estimated na volume nito ay around 700,000 cubic meters. At ang taas nung ash plume ay umabot ng 3 to 5 kilometers. Ang Mount Bulusan ay makikita lang natin sa southeastern part ng Sorsogon Bay. At ang Sorsogon Bay ay isang important na fishing ground sa Pilipinas. May ilang pag-aaral na ginawa dito tungkol sa mga harmful algal blooms o red tide. Kasi alam natin na kapag may red tide, hindi mo pwedeng kainin ang mga shellfish dahil kapag nakain mo ito, pwede kang malason or worse, pwede ka ring mamatay. According sa mga authors, hindi nila plinano yung study na to. Ang nangyari kasi, gumagawa sila ng river monitoring dun sa mga ilog na pumapalibot sa Sorsogon Bay para tingnan ang mga nutrients na possible na nagko-contribute dun sa mga harmful algal blooms. Tapos nagkataon na sumabog yung Mount Bulusan at nung tiningnan na nila yung dataset nila, may na-observe sila at ito na nga nabuo na yung paper. So dito sa study, nag-focus sila sa concentrations ng silicic acid or yung dissolved silica dun sa mga ilog. Ito yung map na nagpapakita kung saan nila ginawa yung mga river sampling. At isa sa nakita nila ay ang concentrations ng silicic acid from August 2010 up to August 2011 ay patuloy na umakyat at pagkatapos nun ay nagkaroon ng konting pagbaba. Isa din sa mapapansin ninyo dito sa figure ay ang concentrations ng silicic acid sa mga ilog na galing sa Mount Bulusan ay mas mataas siya compared sa ibang mga ilog na hindi galing sa Mount Bulusan. Ito ay dahil yung mga volcanic rocks na pumapalibot sa Mount Bulusan ay mataas yung concentrations niya ng silica. So natural lang na kapag dumaloy yung tubig sa mga volcanic rocks na to, expected mo na mas mataas yung concentrations niya ng dissolved silica or silicic acid compared sa ibang mga ilog na hindi nila dinadaanan yung mga volcanic rocks na yon. Since yung mga ilog nga yung nagdadala ng silicic acid papunta dun sa Sorsogon Bay, expected mo dapat na may correlation ito pagdating sa precipitation. Kasi syempre kapag madaming ulan, mas madami din yung tubig na lumalabas dun sa mga ilog. So mas madami yung tubig na nagkakaroon ng contact dun sa mga volcanic rocks. And therefore, mas tataas dapat yung concentrations mo ng silicic acid kapag umuulan. So tinignan nila ito. Kinompare nila yung concentrations ng silicic acid dun sa precipitation. Nakita nila na ang concentrations ng silicic acid from August 2010 up to December 2010 ay patuloy lang sa pag-akyat. At kasabay nga nito yung pag-akyat din ng precipitation o pag-ulan. Noong August 2011, dito nila na-record yung pinakamataas na concentrations ng silicic acid. Pero pag ikumpara mo sa precipitation, bumaba nung panahon na to. Pero kung ikumpara mo naman ang August 2012 at October 2012 na concentrations ng silicic acid at precipitation, makikita mo sila na sabay silang tumaas. Pero ang notable dito ay kahit na bumaba yung precipitation dun sa normal levels niya, yung concentrations ng silicic acid mo ay bumaba din, pero yung concentrations ng silicic acid ay hindi siya bumaba
pabalik dun sa normal levels niya or yung concentration niya bago pumutok ang Mount Bulusan. According sa mga authors, ito ay proof na yung sustained na pagtaas ng concentrations ng silicic acid ay dahil sa eruption ng Mount Bulusan dahil nga yung abo na galing sa bulkan ay mayaman ito sa silica. At ito yung dahilan bakit tumaas yung concentrations ng silicic acid compared sa panahon before sumabog yung bulkan. At dahil nga dito na bago yung chemical composition ng Sorsogon Bay and in effect nagkaroon din ng pagbabago dun sa marine organisms, lalo na sa composition ng mga phytoplankton sa Sorsogon Bay. So ang mga harmful algal blooms ay nadadocument na sa Sorsogon Bay as early as 2002 at ayon sa mga pag-aaral ng mga scientists, ang main cause nito ay ang pagdami ng dinoflagellate na Pyrodinium bahamense. So since nag-introduce ka ngayon ng madaming silika na galing dun sa abo ng pagsabog ng Mount Bulusan, ang posibleng nangyari ay nawala yung dinoflagellate na Pyrodinium bahamense at nag-dominate or dumami na yung mga diatoms. And therefore, wala ka ng red tide o harmful algal bloom. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paalam at maraming salamat sa panonood.